Habang nagmamasid ang babae sa dagat, bigla siyang nakakita ng kakaibang tanawin. Dito naman ay walang kahit sinong tao. Bakit may liwanag sa unahan? Agad niyang itinapat ang searchlight para tingnan ng mabuti. At nagulat siya ng gusto. Isang lumang barkong multo pala iyon. Apakawa na ito ng takbong 30 metro bawat segundo. Sa oras ng panganib, agad niyang inutusan ng kapitan na lumiko ng todo sa kanan. Sakalang nila naiwasan ang sapupan. Pero ang hindi nila alam, na ang tunay na panganib ay ngayon pa nang magsisimula. Dahil hindi ordinaryo ang barkong ito. Makikita ang sirang katawan na tila mula pa sa sinaunang panahon. At puno rin ito ng lambat, parang may nakapintang sariwang dugo. Lahat sila ay natakot. Agad nilang tinanong ang batikang kapitan kung anong iyon. Ngunit ang kapitan ay tanging alam lamang. May isa itong sinaunang sandboat, at matagal nang hindi ginagamit ng kahit sino. Wala na siyang ibang kaalaman tungkol dito. Talagang nakapagtataka, bakit may lumang barko rito? Pero walang oras para mag-isip ang lahat. Biglang bumalik ang barkong multo. Nangyari ito ng biglaan. Hindi na sila nakaiwas. Nagbanggaan ang dalawang barko. Bagamat walang matinding pinsala, nalambatan naman ang lifeboat ng mga lambat. Kung magpapatuloy o mawawala ang lifeboat, at maaaring mahayla ang buong barko sa dagat, nagmungkahi si Fatty. Naisakripisyo ang lifeboat para mailigtas ang barko. Pero nasa gitna sila ng dagat. Ang lifeboat ang huling pag-asa ng lahat, kaya hindi pumayag si Lubayin. Nagpasta siyang umakyat sa barkong multo para putulin ang lambat. Kailangan kumilos agad. Sama-sama nilang ikinayo agad ang pantawid na tabla. Kahit malaki ang alon, basta't magkaisa sila o anong problema ito. Sa susunod na segundo nagsama sina Mubay at Shirley ang papunta roon. Pero sa kasamaang palad, dahil sobrang laki talaga ng alon, nahulog pa rin sa dagat ang pantawid. Buti na lang at ligtas pa sila. Nakahawak sila agad sa gilid ng barko, at matagumpay na makaakyat sa barkong multo. Wala na oras para isipin kung paano makakabalik. Dali-dali silang tumakbo para putulin ang lubad na nakasabit sa lifeboat. So wakas na iligtas nila ang lifeboat, pero sa sandaling matanggal ang lambat, isang malaking alon ang nagpayanig sa kanila, at napalakas ang bagsak nila sa deck. Nabasag pa nila ang bakal na pinto ng barkong multo. Pagbangon nila puro dugo ang kanilang mga kamay. Nasugatan ka, pero nang makabawi si Mubayin. Napagtanto ng hindi sa kanya ang dugo, at sa sandaling iyon ang may itim na dugo, patuloy na umaagos mula sa loob ng barko. Naisip na maaaring ito ang sinaunang quarantine ship. Ibig sabihin, puno ito ng mga bangkay na namatay sa salot. Delikado ito. Kapag nahawa sila tapos na sila. Ayaw nilang mag-aksaya ng oras at gusto umalis agad. Kaya inutusan na si Fatty na ihagis ang lubid. At itinali nila ito sa isang kahoy na poste. Upang makabuo ng simpleng tulay na lubid. Tumalon si Shirley Yang. At matagumpay na nakabalik sa barko gamit ang tulay. Ngayon si Lubayan na lang ang natitira. Mabilis nilang inihulog ang lifebuoy. Ngunit hindi nakisama ang panahon. Naputol pa ang lubid na nagdurugtong sa dalawang barko dahil sa alon. Lauhu! Tapos na wala na siyang paraan para makabalik. At mas manada pa, nagsimulang lalong lumana ang panahon. Lalong lumalakas ang hangin at alon sa dagat, kaya nagsimulang lumabog ang barkong kinatatayuan ni Mubayin. Mukhang hindi na talaga makakabalik si Mubayin. Sa oras ng panganib mabilis na nagbigay ng tulong si Shirley Yang. At itinali niya ang kabilang dulo ng lubid sa kahoy na poste. Para makabalik si Hubay sa muling sandali, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Muling nagpakita ang barkong multo, at mabilis na paparating sa kanila. Mabilis na pinatakbo ni Ruanhi ang kanilang barko palayo, pero mas mabilis ang barkong multo. Agad silang maabutan, kaya pinapanta ni Hubay ang tao para gisingin si Uncle Min. Baka may alam siyang paraan, pero lantang-lanta na sa karasingan si Uncle Min. Kaya pinagiran muna ng menthol oil ang mukha niya. At doon lang sa nagising. Anong nangyari? Uncle Min, may bagong pang-quarantine na humahabol sa amin. Ingnan mo roon. Hindi yun pang-quarantine. Barkong may marka ng dugo yun. Itutok ang kanyan pangdagat. Kumuha kayo ng tao para tumulong. Agad na tumakbo ang lahat para tulungan siyang ihanda ang kanyan. Pero biglang pumalya sa pinaka-importanteng sandali. Habang abala ang lahat sa pagdasinta, nahulog pa na sa dagat si Wang Mao. Agad siyang iniabisan ni Mubayin ng plastic na bar aisles, at inutusan si Ruanhe na bumalik para iligtas siya. Pero hindi siya pinakinggan ni Ruanhe, at pinagpatuloy lang ang pagpapatakbo ng barko. Samantala sa likuran ni Wang Mao, may dambungan ng alon na papalapit, at agad siyang tinangay nito. Delikado na ang buhay niya ng mga oras. Dahil sa matinding pagnanais na iligtas, pilit na inagaw ni Mubayin ang manibela mula kay Ruanhe at iniikot ang barko. Pagkatapos ay kumalon siya sa dagat para iligtas si Wang Mao. Nang makita ni Shirley ang si Hubay gamit ang teleskopyo,
Talagang nagulat siya. Napakadelikado ang lumangoy sa gitna ng malalaking alon para magligtas. Lalo na at papalapit na ang barkong multo. Kaya agad na inihanda ni na Uncle Min ang mga bala ng kanyan. Samantala nang makalapit na si Hubei kay Wang Mao, doon niya nalaman na hindi pa na ito marunong lumangoy. At dahil sa matinding instinct para mabuhay, nasubsob niya si Hubei sa tubig. Nang mapawan si Hubei, hinawakan naman siya ng mahigpit. Kaya napilitan siyang pabagsakin si Wang Mao gamit ang isang suntok at sinimulan ng tamang paraan ng pagligtas mula sa likuran. Ngunit bago sila makalangoy pabalik, nasa likod na nila ang barkong multo at muntik na silang bangin. Sa muling segundo, tinamaan ng kanya ng barkong multo at habang ito ay winuwasak, may isang nilalam na parang padong na lumabas mula rito at nakita ito mismo ni Hubei na nasa tubig at nang makabalik siya sa barko. Lao Hu, ayos ka lang ba? Buhay pa siya, hindi siya namatay. Ikinwento agad ni Hubei ang kanyang nakita at nalaman nilang nakatagpo sila ng dayong siya. Talagang manawak ang kanaman ni Uncle Ming. Sabi niya isa itong halimaw sa dagat, matagal nang nagdudulot ng sakuna sa karagatan. Noong unang panahon kapag manguli ito ng mga mangingisda, pinatutuyo nila ang dugo ng dayong siya at tinali gamit ang lambat sa ilalim ng bangka. Pagkatapos ay inilulubog sa dagat ni ng alay. Kaya para ganoon, pero bakit tila bungay pa ang nakasalubong nila? Ininuha ni Uncle Ming na ang dayong siya na iyon. Maaaring makapan ang balat nito kaya hindi ito tuluyang namatay. Naipiti ko sa lambat sa ilalim ng bangka at hinihila-hila ang bangkang pang-isda kung saan-saan. Kaya pala ayaw silang pigilan. Ginagamit pala sila para masira ang bangka at makatakas. Buti na lang at natapos din ang tapot. Talagang hindi pa panahon nila. Nagpatuloy sila papunta sa kanilang destinasyon. Hindi nila alam na mas malaki pa ang panganib sa unahan. At sa susunod na sandali, napasok na nila ang napapatapot na mahiwagang lugar. Dito hindi gumagana ang anumang paggamitan pang nabigasyon. Paging ang compass ni Hubei ay biglang pumalya. Kaya minungkahin ng kapitan na itigil na ang misyon. Pero hindi sumangayon si Hubei. At sinabi na may lihim siyang sandata. Ito ang si Chanyo. Kahit masira ang compass, at kahit walang makita ni Bituin o buwan, magagamit pa rin ito bilang batayan. Para hindi mawala sa direksyon. At ang sinaunang paraan na ito, nawala na sa kasaysayan ng higit 1,000 taon. Nakuha ito ng lolo niyang si Gu Xiao sa loob ng Sky Palace ni King Liu. Ngunit ang tunay na sikreto ay nasa punong payong doors na nasa loob. Kailangan itong ibabad sa espesyal na likido para maparikha ng puro asensya ng taigin. At kapag inilagay sa tubig kumikislap ito tulad ng buwan. Ang buwan ay kabilang sa taigin. At ang si Chanyo ay may likas na paghama sa buwan. Kaya kapag napitan nito ang payong doors, aawit ito mula sa kanluran papunta rito upang siksipin ang asensya ng taigin. Kaya ang ulo ng isda ay lalim na paturo sa silaman. At ang payong doors ay itinutunak palagi nito pa silaman. At ang katamiyang ito ay natatami sa si Chanyo. Hindi ito naaapektuhan ng anumang panlabas na puwersa. Kaya sa tulong ng isdan ito, kahit pumunta ka sa langit o lamusong sa dagat, hindi na magiging problema ang pagkasira ng mga gamit pang nabigasyon. Kaya nagsimula silang maghati-hati ng gawain. Si Shirley Yang ang nakapwesto sa compass deck at gumagamit ng si Chanyo para mag-navigate. Pagkatapos ay ipinapasa ang direksyon kina Uncle Min at Ruan Yi sa cockpit. Ang iba naman ay nagbabantay para umiwas sa mga batong nakalubog. Ngayong araw susungin nila ang malawak na death zone. Ngunit hindi kasing dali ng inaakala ang lahat. Ang dating maliwanag na kalamitan, biglang nabalot ng makapal na ulap at nag-alon ng malakas. Doon lang nila naunawaan kung bakit walang gustong tumawid dito. Kung walang nabigasyon, maaaring matangay ka ng dagat o kaya na may fit at mamatay dito. Buti na lang at matikan sina Uncle Min at Ruan Yi sa pagpapatakbo ng barko. At dahil sa gabay ng si Chanyo, patapos ng 2 oras at kalahati matagumpay nilang nalampasan ang death zone. At narating ang alamat na Coral Spiral. Dito tila may bagong pag-asa. At napakaganda na parang paraiso. Wala ng oras para mamangha. Kinuha agad ni Hubei ang kanyang gamit para magpakitang dilas. At nang maglapit ang mga usisero, naghagis muna siya ng dakot ng bigas na tubig. Kasunod ay nagbuhos siya ng isang katsarang mantika. Kakaiba, ang bigas na dapat namubog ay lumutang sa ibabaw. At ang mantikang dapat lumutang ay lumabog sa ilalim. Ayon sa sinaunang feng shui na may 16 na salita, ang ganitong pangyayari ng piyas na hindi lumulubog at mantikang hindi lumulutang ay tanda ng isang ilalim dagat na misteryosong lugar, na ibig sabihin may nakatarong mundo sa ilalim. Kaya kailangan ng kumilos. Agad silang bumaba gamit ang diving bell para siyasatin. Gaya ng inaasahan, napakaraming coralie at mga isda sa paligid. At nagkalat ang mga higanteng kabibe na libong taon na ang tanda. Hindi pa natin alam kung may night fur sa loob ng kabibe. Pero ang mga coral tree pa lang ay napakahalaga na. Agad na kinuha ni Hubei ang telepono.
at iniulat sa mga nasa ibabaw ang sitwasyon sa ibaba. Napakasaya ng lahat, mukhang siguradong yayaman sila, pero hindi ng pagyaman ang dahilan ng kanilang pagpunta rito, kundi ang paghahanap sa alamat na Chimking Skeleton Mirror, isang pambihirang kayamanan na dating napunta sa isang mayamang negosyante. Ngunit pumasok siya rito sa Coral Spiral nang hindi sinasadya, at nakaranas ng sakuna. Nasa barko noon ang Chimking Skeleton Mirror, at ang layunin nila ay hanapin ito at ibalik sa bansa. Ngunit ang hindi nila alam ay napakadelikado ng lugar na ito. Hindi pa sila lumulubog ng ilang minuto. Nagkaproblema na agad ang komunikasyon. Pero mas nakakatakot pa, may isang dambuhalang isda na umaabot sa 100 metro ang nakatitig sa kanila. Agad na binalaan ni Ruan Ye si Wubai. Napadanahin ang safety Boss Wu. Pero abala pa rin si Wubai sa paghahanap ng lumubog na barko. Hindi na napansing delikado na para, hanggang sa kagatin ng halimaw ang diving bell. Saka lang na napagtantong malaking problema ito. Kailangan pumilos agad, at mabilis nang pinaandar ang safety boat. Ang muling umataking halimaw ay sugatang-sugatan dahil doon. Pero lalo nang itong nagalit, at itinoon ang galit kay Wubai. Kasabay nito, napagtanto na ni Shirley Yang na baka nasa panganib sila. Kaya agad niya sinanihin ay napaakyat, ngunit wala nang magawa si Wubai kundi maghintay sa kapalaran. At muntik nang mabasag ang diving bell sa lakas ng pagtama ng halimaw. Biglang lumabas ang isang giganteng megalodon at nilamon ng halimaw. Ang dugong lumabas mula sa halimaw. Ang siyang umapit dito papalapit, pero hindi pa nakakabawi ng hininga si Wubai. Biglang tumaas ng sobrang pressure sa loob ng diving bell. Halos mabasag ang kanilang eardrum sa sobrang pressure. Mas grabe pa tubig dagat ay nagsimulang pumasok sa mga bitak. At dumarami pa ang mga bitak. Palapit na siyang manunod sa loob. Nasa bingit na ng kamatayan si Wubai. Sa sukdulang sandali, wala siyang nagawa kundi sumubok ng kahit anong paraan. Sinipa niya ang windshield ng buong lakas. Pero hindi pa rin siya binigyan ng pagkakataon ng lumaragas ang dagat, na bigla siyang nanunod at nawalan ng malay. Samantala napakaswerte ni Ruan Lee nang makaakyat siya, at agad niya itong ibinalita sa lahat, nang marinig ni Fatty at Shirley Yang. Agad silang naghanda para lumusong at iligtas si Wubai, pero may isang lalaking mas mabilis pa sa kanila. Sa sumunod na segundo lumangon siya ng 88 metro bawat segundo. Sa ilalim ng tubig, si Gokai ay kabilang sa egg tribe at lumaki sa dagat. Kaya hindi pa umuli sa mga dalubhasang manlalamoy. Hindi lang siya mabilis, kaya rin namuminga sa ilalim ng tubig. At sa huli na iligtas niya si Wubai at dinala sa deck. Puling nakaligtas si Wubai sa panganib. Sabi nga nila kapag hindi ka nadali sa kapahamakan may magandang kapalit. Pagkatapos nito nagpa siya siyang bumalik sa ilalim ng dagat. Dahil habang nasa tubig kanina, ay nakita siyang tila isang lumubog na barko. Naalala niya ang sinabi ni Professor Chen ng archaeological team, na nabili ng isang negosyante ang Chimking Skeleton Mirror, at kalaunan ay lumubog sa Coral Spiral. Dahil sa isang trahedya sa dagat, kaya pinaghihinanaan ng ang barkong iyon, ay maaaring ang Mariano na hinahanap nila, para maiwasang muling masalaki ng mga patem. Kinuha ni Shirley ang Beacon Pearl ng Mountain Movers. Gawa ito sa kabibe at cinnabar. At kapag nadikit sa tubig ay napapagtanggan ng patem at halimaw sa dagat. Pagkatapos ay naghati sila sa dalawang grupo. Si Ruan He at Gokai ang naatasang mamuli ng kabibe at kumuha ng perlas. Samantalang sina Wubai, Shirley Yang at Uncle Min ay nagsuot ng diving gear para mag-explora sa lumubog na barkong kanilang nakita kanina. Sa proteksyon ng Beacon Pearl, hindi sila inatake ng mga patem. Kaya sina Ruan He at Gokai ay buong lakas na nagsimulang mamuleta. At hindi nagtagal, napahango sila ng mga night crew na kasindaki ng itlog. At ang kanilang kita ay sapat na para maging malaya sila sa kahirapan. Samantala ang grupo ni Wubai ay matagumpay na nakarating sa lumubog na barko gamit ang diving machine. Ngunit laking gulat nila nang malamang ito pala'y sinaunang barko. Hindi ang Mariano na hinahanap nila. Ngunit higit na nakakagulat, ay isang sinaunang lugar na naroon. At ang mga haliding bato sa paligid ay may bahagyang berdeng liwanag. Kaya nagpasya sina Wubai at Shirley Yang na pumasok upang siyasatin. Pero si Uncle Ming naman ay naakit ng isang pamon ng kayamanan. Kaya tumalis siya para tingnan ito. Pagpasok ng dalawa sa loob ay nakita nila ang isang bangkay. At nasa kamay nito ang isang bilugang bagay. Kinuha niya ito at napagtantong isa pala itong sinaunang jade. May mga ukit itong simbolo at buhit. Kaya inilagay niya ito sa bag. Balak na pag-aralan pagbalik nila sa barko. Samantala binuksan ni Uncle Ming ang kahon. Ngunit na raw ang pirasong bulok na kahoy lang ang laman. Kaya agad naglaho ang tuwa sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagmadali siyang sumunod sa grupo. Ngunit pumasok siya mula sa ibang direksyon. Kaya napansin niyang sa haligi malapit sa kanya. May isang estatwang napakaganda ang pagkakaukit. Kaya hindi niya napigil ang hawakan ito.
Laking gulat niya nang gumalaw ang estatwa, at sakto namang papunta si Namubai at Shirley Yang. Ngunit bigla silang nakarinig ng pakaibang tunog sa likod, at nang sila'y lumingon, ay nakita nila ang isang hindi kapanipaniwalang tagpo, isang napakalaking ulo ng dragon ang lumitaw, at tubig na nakatitig ito sa kanila. Ang inilusong ni Uncle Ming kanina ay mismo katawan nito, pinatayang hindi bababa sa 100 metro ang haba nito. Nagulat ng husto si Namubai at Shirley Yang, kaya mabilis silang tumakbo palayo. Ngunit ang bagong gising na dragon ay tila gustong turuan sila ng leksyon. Ginamit nito ang kahabaan ng katawan upang harangan ang kanilang daan. Kaya agad na nagpaabot si Uncle Min ng pana, ngunit madali nang itong naiwasan ng dragon. At dahil may naglakas loob na hamanin nito ay bigla itong nagalit. Binalot nito ang tatlo gamit ang mahabang katawan, at malakas silang ibinato palayo. Pagbangon nila, nakita nilang papalapit na ang dragon kay Uncle Min. At nang akala niya ay katapusan na niya, biglang gumana ulit ang kanyang flashlight. At dahil sa matinding liwanag na balot ng takot ang dragon, kaya napagtanto ni Namubaying. Natakot ang dragon sa malakas na ilaw dahil sanay itong manatili sa kailaliman. Kaya sabay-sabay nilang binuksan ang kanilang mga flashlight, at sa muli ay nagtagumpay silang paatrasin ito. Pagbalik ng tatlo sa barko ay manghang-mangha pa rin sila, at nangako si Uncle Ming na hindi na siya muling sisid sa dagat. Sakto namang dumating si Nagukay at Ruan na namunguhan ng perlas. At may dala pa silang napakalaking kabibe. Ganito kalaki ang kabibe, parang may sariling diwa. Siguradong may mahalagang bagay sa loob nito.